Tingnan nyo tong ipapanood ko sa inyong video mga minamahal kung saan itong si Kuya Will ay nambastos ng isang reporter. Imagine mo tinatanong ka ng maayos. Bakit hindi mo respondihan ng magandang sagot? Reverse psychology ang ginawa niya mga minamahal. Tinanong siya, ang ginawa niya, itinanong niya din sa reporter pabalik. Hindi naman po tumatakbong senador yung reporter na yun. Mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw ay tumatakbong senador, dapat nandyan na sa isip mo yung plataforma, yung gagawin mo sa inang bayan, sa mamamayang Pilipino. Kasi, di ba, tumakbo ka bilang public servant. So, kapag tinanong ka, ano yung gagawin mo, ano yung batas na isusulong mo, dapat ready ka kasi dapat naka-intact na yan sa isip mo kasi bilang public servant, ikaw yung nakakakita ng problema ng ating bayan. Kaya ka nga tumakbo, di ba? Kasi gusto mong maglingkod kasi meron kang nakikitang lapses. Ngayon na ikaw ay tinatanong, di ba, sa isang interview, ibinalik mo yung tanong sa reporter, tama ba yun? So, malinaw yun, mga minamahal, na pambabastos yung ginawa ni Kuya Will. Nakaka-stress. Pambabastos to. Wala ka nang maisagot, bastos ka pa. Sana di ka na lang tumakbo. Panoodin natin to mga minamahal. Bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabi itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Ang ganda ng tanong mo, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin? Papalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi po ako senador. Hindi. Ikaw ba kasi, isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit tapos ka kinatanong? Hindi kasi Sabi po, gusto kong makinig sa inyo. Ayan, si ate. Okay, yan. Gusto kong makinig sa inyo para tama ito, tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba, nagkakampanya. Sige. What is this kind of behavior, Kuya Will? Diba? Sasabihin mo, hindi, kasi mamamayang Pilipino ka. Diba? Gusto nyo marinig yung boses nyo. Diba? Kaya gusto ko ding marinig, o gusto ko marinig yung boses nyo, kaya dapat magsabi kayo. Mga minamahal, may punto naman, kahit papano doon si Kuya Will. Ang problema kasi, you are running for senador. Diba? You are aspirant public servant ng Pilipinas. Magiging future public servant ka. And supposedly, you are running for senador and gusto mo maging public servant kasi sabi mo nga, batas para sa may hirap. Now, specifically, ang punto dito, ano nga yung batas na ipapatupad mo? Hindi pwede na, kasi kayong mamamayang Pilipino, dapat kayong magsalita. Kaya ka nga tumatakbong public servant, di ba? Kasi meron kang nakikitang hindi tama. Ngayon na tinanong ka, ano ba yung batas na ipapatupad mo? Para sa mga may hirap, hindi pwedeng laging gano'n na lang. Napaka-generics. Ilang taon na tayong naghihirap. Third world country tayo, Kuya Will. As a aspirant senador, ano yung magiging batas or maiaambag mo na tatatak yung pangalan mo? Ano yon? Republic Act 8080? Diba? Boom tarat-tarat? Tararat-tararat, boom-boom-boom. Yun ba yun? Kuya Will? Di ba nakakaloka? Tama naman yung sinabi ni Kuya Will, ikaw. Di ba, bilang mamamayan, kasi gusto kitang marinig. Pero yung gesture mo, yung parang nagyayabang ka, ang pangit naman nun. Pwede mo sabihin na, batas para sa may hirap. Pero sige, dahil ako ay tumatakbong public servant, gusto ko rin marinig yung boses ninyo. Gusto ko rin magkaroon ng chance na makipag-communicate sa inyo kung ano ba yung problema sa lungsod ninyo. Di ba? Pwedeng ganun, pero yung, ikaw, yung mayabang ka pa, ang baboy tingnan. At saka, hindi na problema ng reporter yun. Yung tanong sa'yo, ikaw dapat yun ang problema nun kasi public servant ka nga, tumatakbo ka nga, di ba? So, bakit yung patatakbo kung wala ka din naman palang plataforma? Bakit yung patatakbo kung wala ka din naman palang batas na may aambag? Sabi ko nga sa inyo, yung public service, hindi lang yan patungkol puro sa mahihirap.
Di ba, hindi lang yan puro mahihirap. Yan, ano yan, legislative work yan para punan yung mga bungi-bunging batas natin. Nagigets mo, Kuya Will, para punan yung mga bungi-bunging batas natin. Itong mahirap kay kay Willie Rebillame Nauna yung hambog, wala naman palang utak. Yan ba yung gusto nyong iboto? Ha? Walang credentials? Sikat lang, artista lang, ginawang retirement fund ang politics. Ay nako mga minamahal. Hindi ko alam kung sinong jijimonyo ang nag-udyok dito kay Kuya Will na tumakbo. Sinisira niya lang talaga yung reputation niya. Gusto pa lang makatulong, bakit hindi na lang siya magpatayo ng napakaraming charity? And I know na madaming government agencies ang tutulong dyan kung magpapatayo ka ng charity. O non-government organization, di ba? Kapag may mga bagyo. O, yung Northern Samar, tulungan mo. Ulan ng ulan doon sa amin. Di ba? O, doon sa Lawang. O, doon sa Katubig, Las Navas, Bubon, Katarman, San Roque, San Jose, Mondragon. Yan, talagang binabagyo yung Northern Samar ngayon kahit wala namang bagyo, shoreline lang. Bakit hindi mo tulungan doon? Di ba? Madami palang gusto mo, madaming mahihirap, nanggaling na sa bibig mo. Madami naman palang mahihirap. Ang tagal-tagal ng sobrang daming mahihirap. Ba't hindi pa din sila umaangat? Di ba? Although nasa tao din naman yan kung gusto mo talagang yumaman. Pero yung punto dito, gusto mo palang makatulong ba't wala kang specifically na batas? Ano ba naman yan? Nakakaloka. Ano ba namang behavior yan, mga minamahal? Simpleng tanong, hindi mo masagot ng maayos. Di ba? Tapos nung binasa ko yung comment section dito, mga minamahal, pinagtatawanan nitong si Willie Rebillame. Sabi dito, sa serbisyong tapat, boom, tarat. Tingnan yung comment dyan, Sa serbisyong tapat, boom, tarat. Ito daw yung mukha ng reporter nung tinanong siya. Grabe din naman kasi itong mga Pilipinong to. Republic Act 8080. Boom, tara. Nagtanong pa si ate, tapos binalik din sa kanya yung tanong. Di na-pressure yun. Hindi responsibilidad mga minamahal ng mamamayang Pilipino kung ano yung batas ay papatupad ng mga tatakbong senador. Responsibilidad yun ninyo kasi tumatakbo kayong public servant. Kayo nakakakita ng problema ng ating bayan, ng ating bansa. Ano ba naman yan? Dapat sana pinag-aralan mo muna bago ka pumasok dito. Ikaw na din nagsabi mismo na, hindi ako magaling sa Ingles. Di ba? Hindi ka pala magaling sa Ingles Hindi ka pala marunong gumawa ng batas Ano mo tutulungan mga Pilipino? Hindi po yung gusto kong tumulong sa mahihirap, magbibigay ng ayuda. Hindi naman long-term, band-aid solution lang yung ayuda na yan. Dapat nga para sa akin, kung po pwede, mas bigyan na lang ng trabaho kaysa mga minamahal, purpose beneficiary yung mama ko. Nakasali kami sa purpose nung nakaraang taon lang. Ang punto ko lang dito, di ba? Much better na lang na binigyan na lang sana nila ng trabaho, di ba? Mas long term yung effect nun. Bigyan nila ng trabaho yung mama ko. Di ba? Yung mga yung purpose beneficiaries mismo, bigyan nila ng trabaho kasi mostly na mga purpose beneficiaries sa kilala ko, madam, pautang lang muna, pag purpose na lang yung bayad. Purpose, ang bayad. Tapos pag nandiyan na yung purpose, tapos kailangan ng anak nila pambili ng bag, wala, pinambayad sa utang. Ang iba, pinansusugal. Diba? Gets ninyo? Malaki yung tulong ng purpose. Don't get me wrong. Mali lang talaga na parang ini-spoiled ng gobyerno kung minsan. Paano unlad ng ating inang bayan? Diba? Ayoko naman na may nakita pa nga akong balita kapag buntis na purpose beneficiary, mayroon pang matatanggap na benepisyo. My God. Parang mas tinuruan ng gobyerno na na maging tawag dito, na mag-anak ng mag-anak. Anyway, mga minamahal, wala tayong magagawa. Yun po, it's me again,
Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.